Okay mga idol, so welcome back to my channel. Ang video nga pala na ito ay isa lamang pong guide para po sa mga gustong matuto at magkaroon ng idea kung papaano ba magsagawa or mag-conduct ng security survey sa inyong mga lugar na pinagtatrabahuan. At akin pa rin pong minumungkahi mga idol na mas mainam po na sumailalim po tayo ng training kung gusto po natin na mas lalo pang maintindihan ang tungkol sa topic natin ngayon, which is ito ngayon, yung security survey. Okay, so madami naman pong mga certified training center po dyan na nag-o-offer ng package training, which is included na nga po dyan ng security survey na subject. Like halimbawa po mga idol ng mga training center natin dyan, yung mga security training center. Kapag kumuha po tayo ng security supervisory course, kasama na po dyan na tinuturo ang security survey topic. Okay? At pwede rin po kayo kumuha mga idol sa CSMS or sa Certified Security Management Specialist. Ito po yung training na ito ay kinakandak po ng PADPAW sa Camp Crami. At ang training po na ito ay titled po na pwede ninyong idugtong sa inyong mga pangalan. So nagtuturo din sila ng security survey. At pwede rin po dito mga idol sa CSP or pag kumuha kayo ng Certified Security Professional na training, titled din po yan, kinakandak din po dyan yung security survey na subject. Kasama na rin po dyan. At kinakandak naman po ito ng PSIS or ng Philippine Society for Industrial Security. Okay mga idol. Mga idol, take note bago po tayo mag-conduct ng security survey is tandaan po natin na mayroon pong itong mga ilang guidelines, which is number 1 dapat po mayroon po tayong permission or approval ng client na magkakandak po tayo ng security survey sa building na pinag-duty-an natin. Or number 2, halimbawa magkakandak po tayo ng security survey sa ibang building, kailangan po natin of course na mag-set ng appointment or mag-request po tayo na bigyan tayo ng permit na magkakandak nga po tayo ng security survey sa lugar or sa building na yon. Okay, number 3, bakit? Of course mga idol para valid ang ating ginagawang activity, yung security survey natin. At para po hindi po tayo masita, of course may mga ibang security yan doon, or mga internal security. Lalo na pag yung area is operational, okay? Kasi makaka-distract po tayo sa mga empleyado na nandoon. So, okay, meron po tayong mga criteria na titignan sa pagsagawa ng security survey, which is number 1 dito the main goal of security survey. Okay, so yung main goal natin mga idol kung bakit ba tayo nagkakandak ng security survey is of course to build an effective risk assessment framework. Kumbaga bubuo po tayo ng isang epektibong pagsusuri sa isang lugar or building ng kung ano ba yung mga panganib. Okay? Which is to define the requirements and analyze the risk. Okay, so kung saan tutukuyin natin ang kinakailangan at pag-aralan ang mga posibleng mga panganib. Okay, so number 2, the purpose of security survey. Okay, so yung purpose natin dito is to evaluate the risk. Okay, so upang suriin ang mga panganib. And number 3, our objectives. So yung objectives natin mga idol kung bakit ba tayo magkakandak ng security survey is to identify the risk. Okay, so ito ay upang matukoy ang mga panganib. And of course mga idol, number 4, we have recommendation. Okay, so dito na papasok yung mga recommendation natin, mga suggestion natin mga lods after na maisagawa natin ang ating risk assessment sa ginawa nating security survey activity. So, meron po tayong summary of discussion na dapat makuha ito yung 4 na importanteng bagay na pagtutuunan natin na dapat andun sa security survey topic natin mga idol which is number 1 dito is physical security. Number 2, personnel security. And number 3, document and information security. And lastly, number 4 is
emergency planning. Okay? Ayan mga lods. So ito na yung nag-wrap natin, no, na final and complete sample ng security survey report natin. Okay? So medyo lakihan ko lang kunti mga lods, no. I-zoom in lang natin, no. Ayan. So kung makita nyo dyan mga idol, no, meron na tayong headings. Ito yung company natin. Then yung detachment natin, no, or yung agency natin. Ayan. Then yung address. Okay. Then meron na tayong logo mga idol, no. Ayun. So dito mga idol, no, nakapur itong ginawa nating security survey sample ng report. Nakapur to, no, sa ating general manager. Ayan. Then ito yung mga title niya, no. Ito yung mga title niya. Ayan. Then dito naman mga idol, nakatrue naman, no, sa ating operation manager. Then ito din po yung title niya, no, yung binanggit natin kanina na pwede idugtong sa pangalan. Ito yung mga trainings na titled. Okay. Then yung subject natin dito mga lods is security survey report. Okay, so ito yun, no. Then yung date. Dito naman sa date mga idol, ito yung date ng pag-submit natin ng report na to. Okay, so sana malinaw yan, no. So yung pag-wrap nito ay yung paggawa ng security survey, medyo matagal, no. Depende sa inyo mga lods. So titingnan natin yan next, no. Okay, so next natin, dito tayo mga idol, no, sa introduction. Okay, so ito na yung introduction. Then yung number 1 natin, reference or authority. So ano ba itong ibig sabihin ng authority? Okay, so authority mga idol, no, ito yung authority mo na inauthorize ka na mag-conduct ng security survey with risk assessment sa isang building or doon sa pwesto mo. Kumbaga, inauthorize ka na mag-conduct ng authority. So kailangan niya, no, na meron yan. So yung nag-authorize natin sa atin, of course, dito is yung client, headed by the country director. So hindi natin binanggit dito yung pangalan, pero ano naman na yan, no? Kumbaga, ayos na yan kahit wala yung pangalan kasi nandiyan naman country director, naka-mention naman. Okay, so ito yung authority natin na mag-conduct ng security survey sa lugar. Authorize na tayo na mag-security survey. Okay, so number 2, date and time of survey. So dito mga idol, kung makita nyo, 4 days tayo, no, nandito. 4 days tayo natin na ginawa to, na nag-survey tayo. First day, ito November 1, Monday to mga idol, no. So kung makita nyo dito, iba yung time, 8 AM to 12 noon sa araw na yon. Then next naman 1400 to 1800 hour. Then second day, ginawa natin sa gabi naman tayo nag-conduct, no. 8 PM naman to 2300 hour. Then madaling araw, no, 0 to 200 hour to 0600 hour. Bakit natin ginawa yan mga idol? Para makita natin, no, yung buong place, kung ano ba siya, kung yung operation ba niya is paano ba, kung mas marami bang tao sa ganito, kung mas tahimik ba ng ganito. Kaya dito sa pangatlong araw natin mga idol, no, weekend dito, Saturday. Then yung pang fourth day, Sunday naman ito, no, weekend. Sinama natin yung weekend. Kumbaga, hindi lang tayo isang araw magkakandak ng security survey mga idol, no. Magkandak tayo ng weekdays, tapos weekend, tapos iba-iba din yung oras para makita natin yung operational na araw or oras at non-operational, kumbaga yung tahimik, para yung mga recommendation natin mga idol malagay natin or mabigay natin para makita natin yung risk assessment natin, masuggest natin, or yun nga, ma-recommend natin, may recommend tayo. Okay, so sana malinaw yan mga idol, no, yung anong araw ba at oras at gaano ba katagal yung paggawa or pag-observe doon sa area. Tapos of course, dapat may listahan tayo, tapos kumuha tayo ng mga photos. Pwede naman yan, no, kasi meron na tayong authority. So allowed na yon, kumbaga may permission na tayo. Okay? So number 3 natin mga idol, no, iangat lang natin, ayan. So number 3 is surveyor personnel. So ito na yung mga surveyor personnel mga idol, no. Meron tayo ditong team leader, which is nilagay ko dito, no, pangalan ko. Pero hindi pangalan ang nilagay ko yung mga idol, no.
ang nilagay ko dito is mga channel. So mga idol, since mga channel tong nilagay ko dito, lakihan ko lang konti, no? Ayan. Ayan, so mga ano dito, mga channel dito ng mga 59 natin o ng mga security or yung mga kilala natin mga vlogger, no? So i-subscribe nyo na rin sila mga idol, no? So ito yung channel ko, Chad Informative, ayan. Then si Artist Guard TV mga idol, no? Security din yan. I-subscribe nyo din. Of course, shout out na rin sa inyo, no? Mga 59. Si 59, GOC Nag. 59, Waray, Guardia TV. Ayan, so mga security din to mga idol, no? Mga vlogger. Si Sabor Plus. Ito naman mga idol, mga cooking naman to. So i-subscribe nyo din, no? Si Sabor Plus. Don Islao. So si Don Islao naman, vlogger din to mga idol, no? I-subscribe nyo na rin, no? At of course, si Buknoy TV, no? Medyo malaki na yung bahay nito ni Buknoy TV. Ayan, shout out sa inyo. At si 59, no? Jumir and Venus Vlog. So kasama ko po dito yan sa abroad mga idol. Nagba-vlog din yan. Kasama yung partner niya, no? Okay, so si 59, Sir Bobby Gardosi, shout out din sa iyo, no? I-shout out niyo rin mga idol, no? Si Sir Bobby Gardosi, ayan. Ayan, of course, si Sir Vince, Scala TV. Ayan. So, i-shoutout nyo na rin, idol. So, sinama na rin natin dito, no? At doon pangala sa mga 59 or sa mga vlogger na hindi ko na-mention dito, pasensya na, no? Kasi ito lang yung pwede natin nilagay kasi dito. So, 10 lang to. Ito yung, kumbaga, 10 lang to, no? Kasama natin, kumbaga, to sa nag-survey. Pero mga idol, no? Hindi nila alam. Pero, ayan. Shoutout sa inyo, mga 59. Ayan. I-support din natin sila, mga idol, no? At may mga tutorial din sila dyan about sa security. Marami kayong matutunan dyan. I-visit lang ninyo yung channel nila. Okay? Ayan, so next tayo mga idol. Ayan, so next natin, dito tayo, no? Sa paragraph 2, name and mission of installation or activity. So ano bang ibig sabihin dito mga idol? So yung ilalagay ninyo dito mga idol, yung description of the unit of survey. Yung ilalagay nito dito ninyo mga idol, kung ano ba yung katulad nito sa picture, no? Meron tayong map or mapa na kinuhanan sa taas. So ito naka-arrow yung building na sinurvey natin. At dito sa pangalawang picture, ito na yung building, ayan. So dito mga idol, no, naka-indicate diyan, naka-describe diyan na hanggang 12 stories itong building na sinurvey natin. Tapos ni-mention natin dito from basement parking area until 12 floor. So may mga department yan, wag na natin basahin. Every floor may mga department yan. So yun yung laman ng name and mission of installation or activity natin. Okay? So basahin nyo na lang yan mga idol, no? Tingnan nyo na lang. Then number 2 ng mission natin, mission of unit surveyed. So ito yung mga idol, no? So dito mga idol, ito number 2, ang binigay lang sa atin na inallowed lang tayo dito na mag-conduct hanggang lobby area lang or reception area. Kaya makita nyo yung picture, ito lang, no? Since sample lang naman to, kaya kumuha lang ako ng sample. Pero sa inyo, of course, kung gagawa na kayo, lahat dapat, no, ng department or yan ng area. Pero dito, lobby area lang yung ginawa natin. Then naka-indicate dyan kung ano ba meron doon sa lobby. Okay? So, next na tayo mga idol, no? So dito na, punta na tayo ng physical security. Okay, so yung physical security natin, yung unahin natin dito, no, yung perimeter barriers. So yung ano ba yung perimeter barriers na sinasabi natin dito? Of course, isa dito, no, yung first line of defense, which is ito nga, no, yung entry point, yung mga entrances natin. So dito mga idol, sa picture makita nyo, meron tayong 4 na main entrance. Pwede rin siyang gamitin na exit, no? Exit entrance siya kumbaga dito sa building na sinurvey natin. Ayan. So naka-indicate dito yan kung ano ba yung ginawa natin diyan. Okay? So wag na lang natin basahin, no, kasi masyadong mahaba na. Then next natin diyan, yung may recommendation tayo dito, no? Itong recommendation natin dito doon sa ano natin, yung staircase naman papuntang basement kasi hindi siya, nakita natin na hindi safe dahil wala nga security, tapos dapat yung pinto mayroong access card. Okay? Ayun. So dito naman tayo mga idol, no, number 2. Dito tayo papasok, no, yung mga security, guard force and guard system. So tayo to mga idol, no, ito. Kasi kung makita nyo dito, yung table of organization and equipment. So meron tayo dito
Kung makita nyo sa day shift, mayroong 3 naka-duty. Sa night shift naman, mayroon ding 3 naka-duty. Ayan. So dito tayo, yung mga security personnel. Tapos ito yung equipment, no, na gamit nila. So kung may remarks kayo dyan, ilagay nyo lang, no, mga load sa remarks kung ano yung pwede nyo ilagay dyan. Ayan. So dito, nag-recommend tayo, no, ng isa pang roving guard para pwede siya maka-assist, at kung wala siyang ginagawa, pwede siya mag-standby doon sa parking dito sa guard force natin, no. Ayan, sa organisasyon natin. Ayan. Okay, so next tayo mga idol, no. Dito naman tayo sa personnel identification and movement control. So ano ba to? So dito mga idol, ang sample natin dito yung ID. Ito na ngayon, no, yung movement. So ginawa natin dito color coding. Bakit color coding? Para every floor kung saan pupunta, ibang kulay, lalo na sa mga bisita, no, or applicant, ibang kulay yung i-issue natin para madali natin ma-recognize kung saang floor ba siya bisita. Kung maligaw sa ibang floor, pwede natin ma-advise na doon yung floor niya. So ito yung sample ng mga ID natin. Ayan. Okay, so nag-recommend din tayo mga idol, no, dito sa baba. Depende sa inyo yan kung ano nakikita nyo na res, i-recommend nyo dyan. Okay? Then next tayo mga idol, protective lighting. Ano ba tong protective lighting? Kasama rin siya sa physical security. Ito yung mga emergency light. Ayan, so kung makita nyo, may emergency light yan sa mga wall, dapat nandyan yan. Para in case of may power fluctuation or brownout, meron tayong ilaw. Ayan. So mag-recommend kayo din dyan, no? Ayan, so tingnan nyo lang mga idol, no? Pwede nyo i-screenshot yan. Next naman, kasama din dito, no, alarm and communication systems. Actually, kasama dapat dito yung CCTV, no, access card, pero mini-mention na kasi natin yan. Kaya ito na lang nilagay ko ditong sample. Telephone, smoke detector, heater detector, tsaka yung fire alarm panel. Okay? So ito yung sa alarms and communication systems natin, no. Doon sa baba mga idol, meron tayo dyan recommendation. So depende po sa inyo kung anong ilalagay nyo dyan, kung ano yung mga res na nakikita ninyo. Okay? Then next naman mga idol, restricted area. So dito sa building na to, medyo maliit lang, wala silang restricted area. Ang pinaka-restricted area doon, yun nga, yung reception, no? Kasi yun lang naman ang kinondakan natin ng survey, yung lobby area. Okay? So mag-recommend na lang kayo dyan. Kaya wala akong nilagay dyan. Of course, sa building na pupuntahan nyo, dapat meron yan, no? At malamang meron yan. Okay? Next natin mga idol, storage security. So dito mga idol, isa na nga dito, no, yung kumbaga yung key control, yung mga susi, no. So ito yung storage, yung cabinet, tapos ito yung mga susi. Ayan. So hindi na natin basahin, pero during survey, no, mayroon naman siyang allocated na drawers para sa mga susi, no. Ayan. So dito mayroon din tayong recommendation diyan. So depende po sa inyo kung ano yung recommendation niyo. The next natin mga idol is utilities. So ano ba yung utilities? Ibig sabihin ito yung kagamitan, no? Yung kagamitan natin sa mga area natin, ortho zero. So of course, dapat meron yang CCTV para may nakamonitor. Kahit walang tao dyan, wala ka dyan, may nakamonitor. Okay? Tapos ang nilagay natin dito, 1 unit, no? Para extinguisher, meron sa area. Ayan. So screenshot nyo na lang yan para sa sample ninyo, no? Then meron tayong recommendation dyan. Meron naman dalawang CCTV dyan sa yung sample dyan sa reception. Yan. Then may recommendation tayo dyan mga idol. So yan nga yan, no? Okay, then next natin mga loads is personnel security. So ano ba ibig sabihin ng personnel security? Ito yung mga empleyado mga idol, no, ng kumpanya. Okay? Ibig sabihin ng personnel security. Katulad yan, yung HR department. So yung HR, yung ginagawa nila dyan, yung function nila, yun nga sa mga clearance, yung mga kasama dyan yung admin department. So yung ginagawa nila. So alam nyo na kung anong ginagawa nila dyan, no? So may recommendation din tayo dyan. Tapos yung safekeeping ng mga files nila or dokumento nila. Ayan. Okay, so yun yung mga idol, no, sa personal security. And of course, kasama dyan, number 2 nila dyan, nilagay natin, security education program. So may mga training sila dyan na ginagawa para sa mga empleyado nila sa internal. Yan. So yung HR natin, admin, may mga training sila dyan, no? And of course, meron din tayo dyan na recommendation. Okay, so sana malinaw yan mga lods, no? Ayan yung sample natin. Okay, so next tayo. Ito naman tayo, no, sa
document and information security. So ano ba ito mga idol, ang ibig sabihin nito? So ito yung mga idol, no, makita natin dito yung rules and regulation to safeguard classified matters. So ito yung mga dokumento mga idol, no. So makita nyo dito, pero nilagay lang natin dito mga idol, yung mga associate company, no, itong company na to. So yan, naka-indicate yan dyan. Basahin nyo na lang mga idol, no. Kumbaga itong company na to, certified, ano siya, no, standard ISO license. Ayan, meron siyang license mga idol, no. Meron siyang permit to operate. Binigyan siya ng permit to operate. So wag na natin masyadong pabain masyado mga idol. Ayan. So ito yung nalalaman ng document and information security. So screenshot nyo na lang, no, mga idol, para may copy kayo. Ayan. So dito nakalagay kung ano ba yung business nitong company na to, yung sinurvey natin. Ayan, so inisyuhan siya dyan, no, ng permit. Ayan. Then may recommendation yan mga idol, no. Ayan, sa baba. So ilagay nyo lang dyan kung ano yung pwede nyo recommend nyo. Okay, so alam nyo na yan kung paano, basta nag-conduct kayo ng survey dyan. Okay, so next natin mga idol, ito yung pang-apat natin, no, na binanggit kanina, yung emergency planning. So ito, napaka-importante din to mga idol, no, na dapat yung company or yung building na yon mayroong emergency planning. So dito nakita natin sa mga wall, mga every floors, no, yung mga wall naman nila, mayroon namang evacuation map or mga floor plan. Ito na yung sample, yung picture, no. Ayan mga idol. Kaya lang may nakita natin tayo dito, no, may nasilip tayo dito. So nilagay natin sa recommendation natin na dapat yung company nila, kasi marami kasing tao dito mga idol, no. Dapat meron silang crisis management team. So ano ba to? So dapat ito yung mag-assist sa by department or by tenant, by floor, na in case na may emergency, sila yung mag-response kaagad na mag-assist in case of emergency. Lalong-lalo na, no, kung meron tayo mga empleyado na mga handicap or PWD or yung mga buntis or yung medyo matatanda na, no, yung hirap na maglakad or tumakbo. Kaya so dapat meron tayong crisis management team. Yung ibang mga company, mga idol, no, especially doon sa mga offices or BPO, meron nga silang tinatawag dyan, no, na BCP. Okay, so meaning business continuity plan. So ibig sabihin ng BCP, pero dito mga idol hindi tayo naglagay, no. Pero kasi dapat iba kasi yung topic ng BCP, pero i-mention na rin natin yung ibig sabihin ng BCP mga idol, business continuity plan. Ibig sabihin in case na may emergency, like disaster, ulan, bagyo, baha, yung mga empleyado hindi man makauwi, pero continue pa rin yung operation. Kasi dapat pag may BCP ka, naka-specific kasi doon, nakalagay na doon kung ano yung mga gagawin. Yun yung paghahanda. Kumbaga, meron na kayong ano sa company, meron na kayong tulugan or sleeping quarters, may mga bed na kayo na naka-ready, may mga pagkain na kayo na naka-stock na pwedeng pang 1 week or 3 days. May mga supply na kayo, kumbaga food supply, mga emergency supply. Then yung iba naman ginagawa niyan, may contact na sila sa mga convenience store or supermarket or sa mga fast food chain like Jollibee, McDo, na sila magde-deliver. Kumbaga may agreement na or may usapan na in case na may ganito, sila yung magde-deliver sa mga empleyado para hindi magutom. Pero sabi ko nga, hindi naman siya applicable yung BCP sa lahat ng establishment. Especially, no, sa mga hotel, kasi yung mga hotel na mga pwesto, kumpleto na dyan lahat, nandyan na lahat. Sa mga residents, hindi na kailangan. Pero kalimitan nga sa mga offices at mga BPO, napaka-importante niya na meron. Kaya kapag wala pa kayo dyan, tignan nyo mga idol, no, pag-aralan nyo, isama nyo sa emergency planning ninyo. Ayan, dapat meron. Kumbaga, points din natin yan sa mga security kapag galing sa atin yung recommendation. Okay? Then dito mga idol, no, sa baba, makita nyo, for your information na reference, dapat nandun lahat yan. So dito sa preferred by, marami tayo dito mga idol, no. Ito nilagay ko lang to, hindi kasama to. Minention ko lang security bloggers team. Tapos nilagay ko yung mga ano dito, mga channel dito sa preferred by. So ito yung mga 5 na natin, no, mga idol. Sabi ko nga kanina, pagsisya na yung wala dito, no, dahil 10 lang to. Kumbaga ito lang yung mga surveyor, pero nilagay ko lang mga idol, no. Ayan,
Kung may mga time kayo mga idol, i-visit nyo rin yung channel nila, no? Bukod dito sa channel ko. Of course, i-subscribe nyo na rin sila mga idol. I-support natin yan sila. Kasi mga ano yan eh, nakakatulong naman yan. Yung mga tutorial nila, kung yung mga gusto kayo malaman about security. Ayun, so ito, yung mga channel na to, tiyak ko, makakatulong sa inyo. Kahit na sabihin natin nag-training tayo, dito pag pinanood nyo, marirepress din kayo, no? May mga matutunan kayo dito. Of course, kung ayaw nyo naman, i-skip nyo lang, next kayo, ayan. Basta i-support natin. Kasi itong mga to, mga idol, balang araw, yung mga channel na to, promise ko sa inyo, pag nag-boom ito, pagka lumaki itong mga channel na to, isa rin to sa makikita nyo na tutulong din sa mga kapwa natin. Hindi lang sa security, pati rin sa ibang mga tao, no? Yung mga nangailangan. So, siyempre, itong mga channel na to, maliliit pa na channel. Kaya sabi ko nga, i-support ninyo. Kasi pag lumaki ito mga idol, ito na rin yung isa na tutulong sa mga kapwa natin na nangangailangan. Promise ko yan, makikita nyo yan. Baka sa sunod nga, ito na yung madalas nyo na makikita itong mga channel na to na tumutulong. At doon sa mga hindi pala kasama dito na channel, na hindi ko na mention, mag-comment lang kayo mga idol, no? Sa ano natin, sa comment section natin para sa sunod kayo naman yung i-shoutout ko. Itong mga to hindi naman natin i-shoutout, na shoutout na natin hindi, biro lang yan, no? Okay, so ayun mga idol, no? I hope na nakatulong itong video na ito sa inyo, no? Itong sample natin ngayon. So ito mga idol, kung makita nyo, 9 pages lang lahat to, no? 9 pages lang. Pero yung iba, marami talaga, no? Kasi mas malaking building, yung mas malawak yung sinusurvey nila. So sana mga idol, nakatulong ito, no? Nakuha nyo ng idea. So mag-comment lang kayo dyan, no? Kung meron kayong gustong i-clarify. Okay mga idol, I hope na nakakuha kayo, no? Ng mga ideas with regard sa topic natin ngayon, no? Which is the security survey with risk assessment sample. At kung meron po kayong mga katanungan at mga suggestion or clarification na pwede natin idagdag for next sample video natin, no? Is please i-comment nyo, no? Diyan sa baba ng video mga idol, no? Sa description box. At sasagutin natin yan, no? Iisa-isahin po natin titingnan yan. Okay mga idol? At kung sa tingin nyo nga pala mga lods, no? Is nakatulong itong video na ito sa inyo, is huwag po kalimutang mag-like, no? At mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong ma-update or updated sa tuwing may mga bago po tayong mga video na i-upload pa sa channel na ito. Okay? So that's all for today's video mga idol. God bless. See you in my next video.